Fred! Bilisin mo! Maabutan na nila tayo! Diyos ko, 3 aswang na humahabol sa atin. Hindi ko na kaya. Ang sakit na ng mga paa ko, Fred! Hindi tayo pwedeng sumuko. Hanggat may lupa, tatakbo tayo. Basta makalayo lang tayo sa kanila. Fred! Fred! Hindi tayo makakadaan! Shit! Naunahan nila tayo. May mga aswang sa daraanan natin. Hindi! Huwag kayong lapit! Huwag! Huwag! Good day sa'yo, Miss Ligaya. At sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Ako si Joanne. Hindi ko tunay na pangalan. Iko-confess ko sa'yo na nakahalubilo at nakakita na ako ng mga aswang. Ang experience kong ito ay nang ayain ako ng isa sa mga katrabaho ko na pumunta sa kanilang probinsya sa Bicol. Hindi ko nababanggitin sa liham kung saang eksaktong lugar sa Bicol ito nangyari. Para na rin sa privacy ng mga tao doon. Sinadya ko rin na palitan ang pangalan ng mga taong naging bahagi ng aking karanasan. Isa akong call center agent sa isang kilalang BPO company. Mahilig din ako mag-vlog tungkol sa mga urban legends at supernatural content. Kaya nang minsang ayain ako ng isa sa mga kasama ko sa trabaho na makifiesta sa probinsya nila, ay excited akong magamit ang kaalaman ko sa vlogging. Ngunit hindi ko akalain na imbis saya ay takot ang binigay ng pangyayaring yon sa akin. Bago ko simulan ang aking kwento, sa mga listeners na mahilig ding makinig ng mga kwentong katatakutan, huwag niyong kalimutan na mag-comment, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Muli, ako si Joanne at eto ang aking kwento. Uy, Joanne! Punta kayo sa fiesta sa amin sa Bicol, ha? Masaya ang fiesta ron. Talaga? Fiesta sa inyo? Oo, sa susunod na linggo na yon. Sakto, malapit na rin ang undas. Tamang-tama, makakapagbakasyon din tayo. Wow! Talaga? Fiesta sa inyo sa Bicol? Mukhang masaya yan ah. Matagal na akong hindi nakakapunta sa mga ganyan eh. Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot sa amin. Di ba sinabi ko na sa'yo nung nakaraan? Inimbitahan na din kita, di ba? Hindi mo ba natatandaan? Talaga? Sinabi mo ba sa akin? Parang hindi ko na matandaan eh. Ewan ko sa'yo. Sadya makakalimutin ka lang talaga sa amin. Ay naku, Kelly. Nakaka-excite naman yan. May bago na naman akong content para sa vlog ko. Siguradong marami kang magagawang content doon dahil fiesta. Maraming tao at maraming ganap. Madali talaga akong napapayag ni Kelly. Dahil fiesta, naisip kong magandang pagkakataon yon para mag-vlog. Bukod sa amin ni Sammy, inimbitahan din niya si Fred at si Ate Divine. Mga katrabaho din namin. Pero nakalimutan ko, may problema pa pala. So ano, ready ka na ba, Joanne, sa pagpunta natin sa Bicol? Nako, may problema pa, Kelly. Kailangan ko pa muna magpa-approve ng leave ko. Hindi pa ako nakakapag-submit ng leave request. Naku, magpa-approve ka na. Sigurado namang ma-approve yan. Kasi ikaw ang may pinakamagandang performance. Kami naman na Sammy, Fred at Ate Divine, approve ng leave request namin. Mabuti naman at na-approve ang mga leave request nyo. Ang tagal na rin ninyong hindi nakakapag-leave, kaya deserve nyo yan. Naisip ko, ilang buwan na rin akong walang mahabang pahinga. Puro trabaho na lang. Gusto ko ring makalayo na muna sa ingay ng syudad at makapagpahinga. Kaya hindi ako papayag na hindi ma-approve ang leave request ko. Kinabukasan, agad kong isinumite ang leave request ko. Mabilis naman itong na-approve kaya halos mapatalon ako sa tuwa. Guys! Na-approve ng leave request ko! Wow! Ibig sabihin, tuloy na talaga tayo sa Bicol? Oo, kaya mamaya, pag out natin, didiretso ako sa mall para bumili ng bagong damit na isusuot ko sa fiesta. Naku, excited na ako!
Ako naman, excited na ako makakilala ng magagandang babae ron. Sabi nila, magaganda raw talaga ang mga Bicolana. Naku, tumigil ka nga riyan, Sammy. Tandaan mo, may girlfriend ka na. Huwag ka nang mambababae. Isasama mo ba ang girlfriend mo pagpunta natin sa Bicol? Huwag kang maingay pare. Hindi alam ni Gwen na pupunta tayo sa Bicol. Hindi ko sinabi yon sa kanya kasi ayoko may kasamang jowa sa bakasyon. Loko ka talaga, Sammy. Bakit hindi mo sinabi sa girlfriend mo na pupunta tayo sa Bicol? Naku, kung ako ang girlfriend mo, break na agad tayo. O, di ba? Pare-pareho ng approve ang mga leave request ninyo. Imbis na magchismisan kayo riyan, bumalik na kayo sa mga pwesto ninyo at magtrabaho. Tapos na ang break time. May pinag-usapan lang kami, TL, tungkol sa pagpunta natin sa Bicol. Kaya nga TL, excited lang kami. Ikaw ba? Hindi ka ba na-excite? Alam ko first time mo rin maka-experience ng piyesta sa Bicol. Hay nako, ang mabuti pa, sundin na lang natin si TL. Baka mamaya bawiin pa yung leave natin. Sige TL, work na ulit kami. Kung ako sa'yo, TL, leave ni Sammy ang bawiin mo. Manahimik ka nga dyan, Fred. Ito na, TL, babalik na kami sa pwesto namin. Huwag mo lang bawiin ang leave namin. Masunuri naman pala si Sammy. Nagtawanan na lang kami sa reaksyon ni Sammy. Lumipas ang mga araw at habang papalapit ang pagpunta namin sa Bicol, lalo akong na-excite, Miss Ligaya. Bago pa man kaming umalis, nag-record na muna ako ng maikling intro para sa aking vlog. Hi, mga ka-travel fam! It's me, Joanne! This time, pupunta tayo sa Bicol para makifiesta sa baryo kung saan lumaki ang isa sa mga katrabaho ko. At kasama ko ang mga kaibigan ko sa trabaho. At super excited akong ipakita sa inyo ang masayang fiesta sa Bicol. Abangan ninyo! Exciting! Hanggang sa dumating ang araw ng pagpunta namin doon. Maaga pa lang, nasa terminal na kami. Si Fred parang mag-hike ang pormahan. Si Sammy naman, bit-bit ang malaking tote bag na punong-puno ng pagkain. Si Ate Divine ay may dalang neck pillow at coffee tumbler. Habang si Kelly ay simple lang ang suot at may dalang backpack. Oh, kumpleto na tayo! Ready na ba kayo, guys? Ako, kagabi pa ready. Sana lang hindi mainit sa bus. Pawisin pa naman ako. Huwag kang mag-alala, Sammy. Air-conditioned naman ang bus na sasakyan natin, kaya komportable ang biyahe. Promise, worth it pagdating natin sa baryo namin. Excited na talaga ako, Kelly. Matagal na rin akong hindi nakakapunta sa probinsya. Gusto ko ng katahimikan at makapag-unwind. Nako, perfect place ang lugar namin kung gusto mong mag-unwind. Kapag fiesta na, maingay at maraming tao, pero siguradong masaya. Pag-alis ng bus, napatingin ako sa bintana. Unti-unti kaming lumalayo sa magulo at maingay na syudad. Napalitan ito ng mga tanawin ng puno, bundok, dagat, at malalawak na palayan. Sa bawat kilometro, parang nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Oy, Joanne! Anong plano mo sa vlog mo pagdating natin doon? Gusto kong ipakita sa vlog ko yung mga tradisyon, yung paghahanda para sa fiesta at yung mga tao ron. Gusto kong iparamdam sa viewers kung gaano kasi ang buhay sa probinsya. At syempre, hindi mawawala yung topic tungkol sa mga urban legends at kung may mga kababalaghan ba doon, di ba? Excited na ako sa gagawin mong vlog, Joanne. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa content mo. Maraming urban legends at kababalaghan doon. Kaya siguradong marami kang magagawang content. Gusto ko yan, Joanne. Gusto mo, gawin natin na parang travel documentary yung vlog mo. Sige, tulungan mo ako mag-shoot ha, Fred. Ikaw ang gagawin kong assistant. Sure, pero dapat may behind the scenes din ako para viral. Hala, baka maging comedy show yung vlog mo, Joanne, dahil kay Fred. Manahimik ka nga dyan, Sammy. Kung ayaw mong tawagan ko ang girlfriend mo. Remember? Friend ko rin si Gwen. Hoy, subukan mo lang. Katapusan na ng friendship natin, pre. Nagtawanan na lang kami habang nasa biyahe.
Makalipas ang ilang oras, huminto kami sa isang stopover at bumaba para kumain. Oh, subukan niyo tong Bicol Express nila dito. Masarap to. Original Bicolano style. Amoy pa lang mukhang masarap na. Wow! Ang sarap nga! Ito na yata ang pinakamasarap na Bicol Express na natikman ko. Namiss mo talagang Bicol, no, Kelly? Oo, Joanne. Laking probinsya kasi ako. Kaya kapag umuwi ako dito sa Bicol, parang bumabalik din ako sa pagkabata. Marami akong masasayang alaala rito. Alam mo, pareho tayo. Ganyan din ang nararamdaman ko kapag umuwi ako sa probinsya namin sa Zambales. Doon din kasi ako lumaki. Iba kasi talaga ang buhay sa probinsya. Payapa, tahimik, at mas malapit sa kalikasan. Dito mo talaga mararamdaman ang tunay na saya at kapanatagan. Tahimik akong ngumiti. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kakaibang saya akong naramdaman. Parang may paparating na bago. Isang karanasang hindi ko inaasahan. Pagbalik namin sa bus, nakatulog agad sina Sammy at Fred. Si Kelly naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Habang si Ate Divine ay nakikinig ng music sa cellphone niya. Ako naman, iniisip ko pa rin ang aking vlog intro. Fiesta Traditions ng Bicol. Tunog masaya. Pero ano kaya talaga ang mararanasan namin doon? Maya-maya, nang mapatingin ako sa bintana ng bus, Oy, Kelly! Bakit parang wala ng mga bahay sa dinaraanan natin? Parang puro na lang ang nakikita ko ah. Ganito talaga rito. Medyo liblib kasi ang daan papunta sa baryo namin. Pasensya na ha, pero hindi ko akalaing parang nasa dulo ng daigdiging daan papunta sa baryo ninyo. Ganito pala kaliblib ang lugar ninyo? Naku, sorry. Hindi ko nasabi sa inyo na nasa liblib na lugar ang baryo namin. Pero kahit ganon, maganda ang tanawin at masaya ang fiesta doon. Kaya siguradong hindi kayo magsisisi na sumama kayo sa akin. muli kong sinilip ang labas. Makulimlim ang langit. Makipot ang kalsada na dinaraanan ng bus. Kaya kailangan maging maingat ang nagmamaneho upang maiwasan ang aksidente. Maya-maya ay nagising na sina Sammy at Fred. Napansin din nila ang paligid sa labas. Bakit parang biglang nag-iba ang vibe sa labas, no? Kanina parang ang sigla ng mga tanawin sa labas. Pero ngayon parang ang creepy. Oo nga no. Parang pang horror movie ang dating ng view sa labas. Nakakatakot. Ay nako, ano ba kayong dalawa? Wala namang nakakatakot. Sanay lang kayong nasa syudad, kaya medyo kakaiba sa inyo ang lugar na to. Masasanay din kayo pagdating nyo sa amin. May point si Kelly. Siguro nga, naninibago lang tayo dahil sanay tayo sa syudad. Sinubukan kong umiti, pero hindi ko maiwasang mapansin ang biglang pag-aalangan sa mukha ni Kelly, Miss Ligaya. Akala niya siguro hindi ko napansin na bigla siyang nag-switch ng mood. Mula sa pagiging masaya, naging tila seryoso at tahimik. Parang may iniisip na hindi niya sinasabi. Okay ka lang, Kelly? Parang natahimik ka bigla. Masama bang pakiramdam mo? Ha? Wala. May naalala lang ako. At saka excited na kasi akong makita ang pamilya ko eh. Miss ko na sila. Akala ko kaya natahimik si Kelly kasi nakakita siya ng multo eh. Bagay na bagay pa naman sabi sa labas oh. Sa amin naman eh. Wrong timing ang joke mo. Kayo naman, hindi mabiro. Pinapatawa ko lang kayo, masyado kayong seryoso eh. Naiintindihan naman namin si Sammy. Alam namin na sinusubukan lang niyang pagaanin ang pakiramdam namin. Ilang oras pa ang lumipas, naramdaman naming bumagal ang takbo ng bus.
Nang muling sumilip si Kelly sa bintana, napansin kong napangiti siya. Guys, malapit na tayo sa baryo namin. Pwede na tayong bumaba rito at lalakarin na lang natin. Talaga ba? Dito na ba tayo bababa, Kelly? Oo, hindi na kasi dadaanan ng bus ang mismong baryo namin. Kaya hanggang dito na lang tayo. Maglalakad na lang tayo mula rito, papunta sa amin. Maglalakad? Gaano kalayo? Mga 15 minuto lang. Malapit lang naman, kaya tara na. Okay lang yan. At least, exercise din ang paglalakad. Oh, tingnan niyo si TL. Game na maglakad. Ay nako, wag yun na akong tawaging TL. Kapag wala tayo sa office, Ate Divine na lang ang itawag niyo sa akin. Sige, Ate Divine. Napatango na lang kami, saka sabay-sabay na bumaba sa bus. Pagbaba namin, agad kong naramdaman ang malamig na hangin sa paligid. Madilim na ang paligid dahil 7:00 na ng gabi. Napakatahimik sa lugar na binabaan namin. Halos walang dumadaan na sasakyan. Habang naglalakad kami, kinuha ko ang aking video cam at nagsimulang mag-vlog. So, mga ka-travel fam, nandito na kami sa Bicol. Papunta na kami sa bahay ng isa sa mga katrabaho kong si Kelly. Tingnan ninyo! Inabutan na nga kami ng gabi sa daan dahil ang haba ng biyahe. Pwede ba maghilaw sa mga viewers mo? Oo naman, sige. Mga ka-travel fam, may gusto mag-hello sa inyo. Hello guys! Sana lang walang aswang dito sa pinuntahan namin. Joke lang. Sami, kung mayroon mang aswang dito, ikaw yun pre. Kay gwapo ko namang aswang kung ganon. Ay nako, pareho lang naman kayo mukhang aswang. Sa paglalakad namin, napansin kong kakaiba ang mga bahay. Gawa ito sa kahoy ngunit tila walang mga bintana. Hindi ko na lang pinansin yun. Mas napansin ko ang kakaibang estruktura na parang nakataas sa haligi na nagbibigay ng misteryo at kakaibang itsura nito. Grabe, ang aesthetic ng mga bahay dito, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang bahay. Oo nga, ang weird ng istruktura ng mga bahay dito. Ganyan talaga ang mga bahay dito. Nagmula pang istrukturang yan mula sa aming mga ninuno. Bukas, ipapasyal ko kayo sa plaza. Siguradong may mga stalls doon para sa nalalapit na bisperas ng fiesta. Wow, talaga? Sana may fishball at kwek-kwek. Oo, mayroong ganun doon at marami pang pagkain tulad ng makakanin at iba pa. Di nagtagal, narating na namin ang bahay ni na Kelly. Tulad ng iba naming nadaanan, ganun din ang itsura ng kanilang bahay. Nandito na tayo guys! Yan ang bahay namin. Sa wakas, nakarating din tayo. Parang hindi lamang 15 minuto ang linakad natin Parang lagpas na sa 20 minuto. Ay, finally. Akala ko wala nang katapusan ng paglalakad. Ang mahalaga, nakarating na tayo. Huwag na kayo magreklamo, nakakahiya kay Kelly. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, napansin namin na mas creepy pala ang itsura nito. Medyo madilim ang loob at tanging apoy mula sa gasera ang nagbibigay liwanag. May mga kwadro na nakasabit sa dingding. May mga litrato ng mga taong hindi namin kilala. Sa unang tingin, para bang nakatingin sila sa amin. Hindi ko na lang pinahalata kay Kelly dahil baka pag-isipan pa niya ako ng hindi maganda. Ang dilim naman dito sa loob ng bahay ninyo, Kelly. Wala na bang pwedeng palakasin sa apoy ng gasera? Pasensya na kayo. Ganyan talaga rito sa probinsya. Wala kasing kuryente. Gasera lang ang ilaw namin kapag gabi at kapag umaga naman, binubuksan lang namin ang pinto para may pumasok na liwanag dahil wala namang bintana. Kaya nga bago tayo umalis, sinabihan ko na kayong mag-full charge na ng cellphone nyo at iba pang gadgets nyo dahil talagang walang kuryente dito sa baryo. Mabuti pala nakapag-charge ako bago ako umalis sa bahay. May signal ba rito, Kelly? Baka mamaya hindi ako makapag-video call o makapag-chat. Meron naman.
Kaso minsan mahina ang signal rito. Kailangan mo pang lumabas ng bahay para makatawag. Nasaan pala ang mga tao rito, Kelly? Nasaan ang pamilya mo? Baka nasa labas lang sila. Kapag ganitong gabi, lumalabas si Itay, Inay at si Lolo para maglakad-lakad. Malamig kasi ang hangin dito sa gabi, kaya masarap paglakad-lakad. Babalik din ang mga yon. Maupo muna kayo at magpahinga. Sandali lang ha, kukuha lang muna ako ng maiinom nyo. Habang naghihintay kami, ay tinignan ko ang mga kwadro na nakasabit sa dingding. Mukhang luma na ang mga yon at ilang taon na ang nakalipas mula ng kunan ang mga litratong yon. Kelly, sino-sino yung mga tao sa litratong to na nakasabit sa dingding? Yan ba? Mga kamag-anak namin yan. Yung iba, mga ninuno pa namin. Ang ibang litrato yan, mas matanda pa kina Inay at Itay. Kaya pala parang panahon pa ng kopong-kopong itong mga litrato eh. Oo, pero mahalaga kina Inay at Itay ang mga alaala ng aming mga ninuno. Kaya kahit matagal na silang pumanaw, gusto pa rin nilang nakasabit ang mga litratong yan sa dingding. Uminom na muna kayo ng tsaa habang naghihintay kina Itay. Naiwan ni Kelly na bukas ang pinto. Kaya nang mapatingin si Fred doon, ay may nakita siyang mga taong paparating. Uy Kelly, may mga taong papunta rito sa bahay ninyo. Sila? Sila ang mga kabaryo namin. Sinasalubong nila tayo. Talaga ba? Bakit parang halos lahat ng kapitbahay nyo ay nagpunta rito? Sobra naman ang effort nila para salubungin ang pagdating natin. Wow! Ang warm naman ang welcome nila sa atin. Feeling ko tuloy, para tayong mga artista. Lumabas kami ng bahay at doon namin nakita ang mga tao sa baryo. Lahat sila ay nakangiti, masigla at halatang sabik sa aming pagdating. Ngunit may kakaiba kaming napansin. Fred, napapansin mo rin ba? Oo, napansin ko. Lahat sila ay nakasuot ng puti. Napansin nyo rin pala. Ang weird lang. Para silang mga miyembro ng kulto. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo. Mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda, iisang kulay lang ang suot nila. Puti. Parang may kakaibang kahulugan ang pagiging pare-pareho ng kanilang kasuotan. Hindi na lang namin yon pinansin at nginitian din namin sila. Mga kabaryo, ito nga pala ang mga kasamahan ko sa trabaho. Sina Joanne, Fred, Sammy at Ate Divine. Magandang gabi po sa inyo. Good evening po sa inyo. Sa inyo. Sabay-sabay na nagsigawan ang mga tao. Maligayang pagdating. Masigla silang bumati sa amin. May mga kumakaway, may mga nag-aabot ng pagkain, at may ilang gustong makipagkamay. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga ngiti, may kung anong tahimik na kabigatan na hindi ko maipaliwanag. Na parang sabay-sabay na nakatingin sa amin ang lahat ng kanilang mga mata. Maya-maya, may tatlong bagong dating. Agad na tumakbo si Kelly papalapit sa kanila. Inay! Itay! Lolo! Nandito na po kami. Lumapit din kami sa kanila upang bumati. Ipinakilala sila sa amin ni Kelly. Si Aling Esang ang kanyang ina, si Mang Macario ang kanyang ama, at si Lolo Simeon ang kanyang lolo. Si Aling Esang kahit may edad na, litaw pa rin ang kagandahan. Si Mang Macario naman ay matangkad, medyo seryoso ang itsura. Ngunit may banayad ng ngiti. Si Lolo Simeon ay may maamuring mukha. Ngunit napansin kong titig na titig siya sa amin. Salamat at nakarating kayo ng maayos, anak. Tara, pumasok na tayo sa loob ng bahay.
Magluluto ako ng masasarap na pagkain para sa inyo. Alam kong gutom na gutom kayo at pagod sa biyahe. Maligayang pagdating sa aming baryo mga iho-iha. Huwag kayong mahihiya. Parang pamilya na rin namin ang mga kaibigan ni Kelly. Siguradong magiging masaya ang pananatili ninyo rito sa aming baryo. Lalo na ngayon at malapit na ang piyesta. Ngumiti kami at sabay-sabay na nagpasalamat sa kanila. Ramdam ko ang init ng kanilang pagtanggap. Pero may kung anong bigat sa paligid, Miss Ligaya. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, napansin ko na tahimik na nakatingin sa amin ang ilang taga-baryo. Parang sinusuri kami ng kanilang mga mata. Makalipas ang ilang oras, tinawag na kami ni Aling Esang para maghapunan. Paglapit namin sa mesa, laking gulat namin nang makita ang dami ng pagkaing nakahain. Iba't ibang putahe. Hindi pa man fiesta, parang fiesta na sa dami ang naihanda nila. Wow! Ang daming pagkain. Piyesta na po ba? Grabe naman, Kelly. Ang dami namang inihanda ng nanay mo. Hindi na po sana kayo nag-abala pa. Parang sobra naman po yata ito. Ganito talaga sa amin kapag malapit na ang fiesta. Maraming pagkain. At syempre, pa-welcome na rin ito ni na inay para sa pagdating natin. Habang kumakain kami, napansin kong tahimik si Aling Esang. Panay ang tingin niya sa akin. Nang magtagpo ang aming mga mata, ngumiti siya, ngunit may kakaibang anyo ang kanyang ngiti. Parang may nais siyang ipahiwatig. Maya-maya ay nagsalita siya. Maganda ka, Iha. Sigurado ako na malinis ang dugo mo. Ha? Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin? Malinamnam siguro ang dugo mo, Iha. Bigla akong kinilabutan sa sinabi niya, Miss Ligaya. Hindi ko alam kung biro lang yon o may ibang ibig sabihin. Napatingin ako kay Kelly, pero abala siya sa pakikipagkwentuhan kay Ate Divine. Pasensya na po pero hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala. Wala naman. Wala akong masamang ibig sabihin, Iha. Marunong kasi akong tumingin ng tao na may malinis na dugo. Ibig sabihin, wala kang sakit. Malusog ka. Pasensya ka na, Iha, kung naguluhan ka sa sinabi ko. Ganun po ba? Akala ko po kasi kung ano na. Oy, Joanne. Bakit parang namutla ka? Okay ka lang? Oo, okay lang ako, Sammy. Nagulat lang ako sa sinabi ni Aling Esang. Malilimnam daw ang dugo ko. Naku, pasensya ka na, Joanne. Ganyan talaga si nanay. Masanay ka na. Minsan kasi may mga sinasabi siyang parang biro lang. Pero madalas, may ibig sabihin na pala. Huwag niyong masyadong pansinin ang mga sinasabi ng asawa ko. Ganyan lang talaga siya magsalita. Ako na ang humingi ng paumanhin, Iha. Sige. Kain lang kayo ng kain. Marami pang pagkain. Magpakabusog kayo. Dahil ang iba riyan, hindi nyo matitikman sa syudad. Grabe mga Macario. Ang sarap po ng Bicol Express nyo. Mas masarap pa ito kaysa dun sa kinain namin kanina sa stopover. Salamat, Iho. Talagang sinarapan ng asawa ko ang pagluluto niyan. Dahil yan ang kanyang espesyal na putahe. Ginagawa lang niya yan para sa mga espesyal na bisita. Habang kumakain, nagkwento si Kelly tungkol sa mga nakasanayang tradisyon sa kanilang baryo. Siguro nagtataka kayo kung bakit nakasuot ng puti ang mga tao rito sa baryo. Pati sina Itay ay nakaputi rin. Dito sa amin, tuwing malapit ang fiesta, nagsusuot kami ng puti bilang simbolo ng kalinisan at pagkakaisa. Kaya tingnan nyo, puti rin ang suot ko, hindi ba? Kaya pala. Akala namin may gagawing ritual ang mga taga rito kaya nakasuot ng puti. Parang sa kulto. Grabe, kulto agad. Simbolo lang ito ng pasasalamat namin sa lahat ng biyayang natatanggap namin. Pabuti nga at napapanatili pa ng mga tao rito ang ganyang tradisyon. Dahil sa ibang lugar, tila nakakalimutan na nila ang mga ganito. Napangiti ang nanay at tatay ni Kelly.
Ngunit si Lolo Simeon ay nanatiling tahimik. Nakaupo lang sa dulo ng mesa at nakikinig lang sa usapan namin. Pagkatapos kumain, sinamahan kami ni Kelly sa mga kwarto namin. Magkasama kami ni Ate Divine sa isang kwarto, habang sina Fred at Sammy naman ay magkasama sa kabilang kwarto. Pasensya na kayo kung medyo maliit ang kwarto. Pero malinis naman. Pinalinis ko ito kay inay. Ito talagang kwarto ko. Pero dun muna ako matutulog sa kabilang kwarto kasama sina inay. Okay lang. Hindi naman kami maarte sa kwarto. At saka malaki na nga ito eh. Tamang-tama sa amin ni Ate Divine. Oo, sige. Magpahinga na kayo. Maaga pa tayo bukas at marami tayong pupuntahan. Ililibot ko kayo sa buong baryo. Nang makalabas si Kelly sa kwarto, nag-ayos na kami ni Ate Divine ng mga gamit namin. Pagkatapos, kinuha ko ang aking video cam at nagsimulang mag-vlog muli. Hi mga ka-Joanniverse! Ngayon ay matutulog na kami dahil maaga pa ang gising namin bukas. Grabe ang tahimik dito. Nakakapanibago talaga. Good night everyone! Magpapahinga na kami. Kita-kits ulit bukas mga ka-Joanniverse, pati na rin sa mga ka-Travel Fam. Matulog na tayo, Joanne. Maaga pa tayo bukas. Excited akong libutin ang buong baryo. Ako rin Ate Divine. Excited na ako kahit medyo nawiwirduan pa rin ako sa mga tao rito. Siguro nga ganito talaga sila sa lugar na to. Nagpahinga na kami ni Ate Divine. Samantala, sa kabilang kwarto, Ay, busog na busog ako. Ang sarap ng mga pagkaing ihinanda ng nanay ni Kelly. Oo. Ang dami mong nakain eh. Halos ikaw nung nakaubos ng Bicol Express. Oh, ano yun? Narinig mo ba yun pare? Oo, narinig ko. May kumakaluskos sa bubong. Hindi lang kaluskos. Parang may kumukutkot sa bubong. Baka pusa lang yun na naglalampungan sa taas ng bubong, pre. Hindi eh. Parang kakaiba talaga. Ewan ko, pero hindi ko maipaliwanag. Huwag mo nang pansinin yun, pre. Mas mabuti kung matulog na lang tayo. Maaga pa tayo bukas, sabi ni Kelly. Teka, wala na. Biglang nawala yung kumakaluskos. Oh, kita mo? Baka tapos na maglampungan yung mga pusa sa bubong kaya tumigil na. Halika na, magpahinga na tayo. hihiga na sana si Sammy sa papag nang mapansin niya ang isang kwadro na nakasabit sa dingding. Black and white ang kulay ng mga litrato. Halatang kuha pa noong sinaunang panahon. Sa larawan, may mga taong nakahilera sa isang linya. Lahat ay nakasuot ng puti. Sa ibaba ng litrato, may nakasulat, Fiesta ng Dugo, 1920. Fred, halika rito. Tingnan mo to. Oh, bakit? Akala ko ba matutulog na tayo? Oo, pero tingnan mo muna to. Tingnan mo yung tao sa litrato. Lahat sila, nakasuot ng kulay puti. Parang suot ng mga taga-baryo ngayon. Sus, hindi ka ba nakikinig kanina? Di ba sabi ni Kelly, tradisyon na ng mga tao rito sa baryo ang pagsusuot ng puti kapag malapit ng piyesta. Oo, narinig ko yun. Pero ang tagal na pala nilang ginagawa yun, no? Tingnan mo, taong 1920 pa. Tapos, nakasulat pa rito, Piyesta ng Dugo. Ano kaya yun, no? Bakit kaya tinawag na Piyesta ng Dugo? Baka pangalan lang ng selebrasyon ng piyesta rito kaya ganon. Malalaman din naman natin yan pagdating mismo ng araw ng piyesta eh. Huwag mo na lang isipin yan. Matulog na tayo. Napakamot na lang sa ulo niya si Sammy. Maya-maya ay naisipan na nilang magpahinga. Nang sumunod na araw, maayos at masaya naman ang naging unang araw namin sa baryo ni Kelly. Grabe, ang ganda ng view dito kapag umaga. Parang postcard. Ang sarap siguro mamasyal dito araw-araw. Ibang-iba talagang amoy ng hangin dito sa probinsya. Ito ang mamimiss ko kapag bumalik tayo sa Maynila.
Diba? Sabi ko na sa inyo eh. Mag-i-enjoy kayo rito sa baryo namin. Tara, maglibot-libot na tayo habang hindi pa masyadong mainit ang araw. Ang saya ng unang umaga namin sa baryo ni na Kelly. Habang naglalakad kami sa paligid, puro nakangiting tao ang bumabati sa amin. May mga batang naglalaro, may mga nag-aayos ng banderitas para sa fiesta, at may ilan na tila nagpa-practice ng sayaw para sa darating na selebrasyon. Joanne, pwede ka na ulit mag-vlog dito. Ang daming magandang spot oh. Ay, oo nga pala no. Mag-vlog ulit ako habang marami pang magagandang view rito. Dito kasi madalas nagpipicture-picture ang mga turista kapag araw na ng fiesta. Pero bakit parang kami lang ang turista dito? Wala akong nakikitang iba pang turista. Di ba dapat mayroon na? Lalo na malapit na ang piyesta. Kalimitan sa mismong araw ng fiesta na dumarating ang mga turista dito. Kaya wala ka pang nakikitang ibang tao. Kinuha ko kaagad ang videocam ko at nagsimulang mag-vlog. Habang nagva-vlog ako, napansin kong lumapit si Sammy kay Kelly. Oy, Kelly. Magpi-feature daw si Joanne ng urban legends dito sa vlog niya. May mga kwentong kababalaghan ba rito sa baryo ninyo? Maraming kwento ng kababalaghan dito guys. Pero hindi ko alam kung gusto niyong marinig. Sige nga, Kelly. I-chika mo naman sa amin yan para magamit ko sa content ng vlog ko. Ayan! Mas gusto namin yung mga ganyang misteryo. Sige, ikwento mo na Kelly. Noong unang panahon daw, naniniwala ang ilan sa mga tao rito sa baryo na kailangang mag-alay ng buhay tuwing sasapit ang fiesta. Ayon sa kanilang paniniwala, kapag ginawa nila ito, magiging mas masagana ang kanilang pamumuhay sa buong taon. Kailangan mag-ali ng buhay? Pumapatay sila? Oo, Joanne. Pumapatay sila ng mga hayop at ang dugo ng mga ito ang inaalay sa bilog na buwan para sa mas masaganang pamumuhay. Naks, parang pang horror movie ah. Kaya ba tinatawag ang piyesta rito na piyesta ng dugo? Paano mo nalaman na yun ang tawag sa fiesta rito sa baryo, Sammy? May nakita kasi kami ni Fred na kwadro na nakasabit sa kwartong tinulugan namin. Black and white ang kulay ng retrato at kuha pa noong 1920. Sa ibaba ng larawan, nakasulat ang fiesta ng dugo. Yun ba? Mga ninuno namin ang mga nasa litrato. Mas nauna pa silang mabuhay kesa kay Lolo Simeon. At tama kayo. Noon pa man ay isinasagawa na ang fiesta ng dugo rito sa baryo. At kaya tinatawag itong fiesta ng dugo ay dahil sa paniniwala noon ng mga tao na dugo ng hayop ang iniaalay tuwing fiesta. Nakakapanimdig balahibo naman yun. Pero interesting nga ah. Sige, gagawin kong content yung sa vlog ko. Sigurado magkakaroon ng maraming views yan. Nakaka-excite. Kinagabihan, nagkaroon ulit ng salo-salo sa bahay ni na Kelly. Punong-puno na naman ng masasarap na pagkain ang hapagkainan. Ang dami na namang putahe. Parang araw-araw ay fiesta rito sa bahay ninyo, Kelly. Ganyan talaga rito tuwing malapit ang fiesta. Araw-araw may kainan, kaya magpakabusog lang kayo. Mas magsasawa kayo sa pagkain kapag sumapit na talaga ang fiesta. Naku, sa dami at sarap ng pagkain dito sa inyo, siguradong tataba ako rito. Hindi ka pa ba mataba sa lagay na yan? Yan ang laki ng tiyan mo eh. Nagtawanan kaming lahat sa pang-aasar ni Fred kay Sammy. Pero sa gitna ng kasiyahan, bigla akong napahinto. May narinig kaming alulong ng mga aso mula sa labas. Naririnig niyo yun? Oo, sabay-sabay na namang umaalulong ang mga aso sa labas. May mga aso pala rito. Pero bakit habang naglilibot tayo sa baryo kanina, wala naman ako nakitang aso sa labas? Karamihan sa mga aso rito ay nasa loob ng bahay, kaya wala kayong nakikita sa labas. Natatakot kasi ang iba na mabiktima ng mga mababangis na hayop na nagmumula sa kakahuyan
ang kanilang mga alaga. Kaya hindi nila hinahayaan na lumabas ang mga aso. Huwag na ninyong pansinin ang mga asong yan. Normal yan dito kapag kabilugay ng buwan. May kasabihan kasi ang mga matatanda rito na kapag bilog ang buwan, may mga espiritu ang naglalakad sa paligid. Kaya umaalulong ang mga aso. Maya-maya, napansin kong biglang nawala si Kelly sa hapagkainan. Nakita mo ba kung saan nagpunta si Kelly, Fred? Ha? Si Kelly? Hindi ko napansin na umalis pala siya. Baka nagpunta siya sa labas. Kung sa kusina o sa kwarto siya pumunta, edi sana napansin ko na. Naku, may mga aso sa labas eh. Baka makagat siya. Sandali lang, pupuntahan ko muna siya. Lumabas ako ng bahay para hanapin si Kelly. Hanggang sa makita ko sa labas, nakatingala sa langit, titig na titig sa bilog na buwan. At may sinasabi siya na hindi ko maintindihan. Hindi ko rin masyadong marinig dahil pabulong niya itong binibigkas. Kelly? Anong ginagawa mo riyan? Hindi siya agad sumagot. Parang hindi ako naririnig. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Kelly, okay ka lang? Anong tinitingnan mo riyan? Dahan-dahan siyang lumingon. Maputla ang mukha niya at malamig ang boses ng magsalita. Okay lang ako, Joanne. Tahimik lang ako nagdarasal. Nakasanayan ko ng magdasal kapag bilog ang buwan. Lalo na't tumapat pa ito sa nalalapit na fiesta. Nagdarasal ka sa buwan? Nagdarasal ako. Kinakausap ko ang buwan. Sinasabi ko sa kanya na bigyan kami ng masaya at masaganang fiesta. Tahimik akong napatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata, kumikislap sa liwanag ng buwan. Parang may lalim na hindi ko maabot. Ganun ba? Sige, hindi na kita istorbohin. Balik ka na lang sa loob kapag tapos ka na ha. Sige, susunod ako. Tatapusin ko lang ang pagdarasal. Tumango ako at bumalik sa loob ng bahay. Pero habang papalayo ako, naririnig ko pa rin ang mahinang bulong ni Kelly. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Parang ibang lengguwahe. Nasa pinto pa lang ako nang bigla akong kinausap ni Lolo Simeon. Minsan, mas mabuting huwag mong gambalain ang nagdarasal, iha. Tumango na lang ako at muling naupo sa hapagkainan. Pinilit kong ngumiti habang ipinagpatuloy ang pagkain. Pero sa loob-loob ko, nawiwirduhan ako sa ginagawa ni Kelly. Kinabukasan, nag-vlog ulit ako habang pinagmamasdan ang paghahanda ng mga taga-baryo para sa nalalapit na fiesta. Oh, Joanne. Ang aga mo naman yatang nagising ah. Oo, kasi i-vlog ko ang paghahanda nila para sa fiesta. Mas abala na sila ngayon kasi bukas ng bisperas, di ba? Ano pang hinihintay natin? Maglibot-libot na ulit tayo, guys. Tara, balikan natin ang nagtitinda ng kakanin doon sa may plaza. Ang sarap nga eh. Sabay-sabay kaming naglakad papunta sa plaza ng baryo. Habang naglalakad, napansin namin ang mga kalalakihan na abala sa pagkatay ng mga baboy, kambing at manok. Ang ilan naman ay nag-aayos ng mga palamuti para sa fiesta. Ngunit ang mas napansin ko ay ang mga kababaihan na nakatayo sa tabi ng mga kinakatay na hayop. Sinasahod nila sa palanggana ang dugo ng mga ito at iniipon sa isang malaking lalagyan. Sandali akong huminto sa pagbablog. Guys, tingnan niyo yung ginagawa nila oh. Ano yun? Iniipon nila yung mga nakukuha nilang dugo ng hayop? Para saan kaya yun? Hindi kaya yun yung sinabi ni Kelly? Na tungkol sa pag-aalay ng buhay ng mga hayop sa piyesta? Akala ko, urban legend lang yun. Baka naman, parte lang yan ng tradisyon na ginagawa nila tuwing piyesta. Sana nandito si Kelly.
Itatanong ko sa kanya kung bakit nag-iipon ng dugo ng mga hayop ang mga taga-baryo. Sayang, isinama siya ng nanay niya sa bayan eh. Gusto sana niya tayong isama pero ayaw niya kayong gisingin kanina. Maimbing kasi ng tulog niyo ni Sammy eh. Tanungin mo na lang siya mamaya pagdating nila. Nakakaya rin naman kasi magtanong sa mga taga rito. Baka isipin nilang osyosero tayo. Hindi ko na lang muna to sasama sa vlog ko. Ipagpapaalam ko muna kay Kelly. Inihinto ko ang pagkuha ng video sa mga kababaihang nag-iipon ng dugo ng hayop. At ibinaling ko ang atensyon ko sa grupo ng mga taong naglalagay ng mga palamuti para sa fiesta. Doon ko itinutok ang aking video cam. Nang makita ng mga taga-baryo na kinukuha na namin sila ng video, bigla silang nag-post at sabay-sabay nang ngumiti. Para silang sanay na sanay sa harap ng video cam. Ang saya-saya nila oh. Fred, kunan mo rin sila ng picture. Ang babait pala ng tao rito, no? Lahat nakangiti kapag kinukuha na ng video. Oo nga, pero napapansin niyo rin ba na parang may kakaiba sa mga ngiti nila? Hindi ko maipaliwanag pero parang may itinitago sa likod ng mga ngiti nila eh. Parang hindi tunay. Parang pilit. Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Bakit mo naman nasabi yun, Fred? Ikaw tong sanay sa video at camera. Kaya alam mong sinasabi ko. Tingnan mo silang mabuti. Parang may kung ano na sa kanila na hindi ko maintindihan. Tinignan ko ng mabuti ang mga tao. At tama si Fred. May kung anong kakaiba nga sa mga ngiti nila. Mga ngiting tila maitinatagong lihim. Kinagabihan, habang nag-e-edit ako ng video, nanlaki ang mga mata ko nang mapansin kong walang ulo ang ilang tao sa footage. Kinilabutan ako at dali-daling pinakita yon sa mga kasama ko. Guys! Tingnan niyo to oh! Bilisan niyo! Bakit? Joanne, anong nangyari? Anong problema? Bakit ka ba sumisigaw? Tingnan niyo to! Bakit ganito ang video? Sabay-sabay na lumapit sina Fred, Kelly, Sammy at Ate Divine. Pinindot ko ang play button. Sa screen, makikita ang mga taga-baryo na masayang nag-aayos ng mga palamuti para sa fiesta. Ang ilan ay nakangiti at kumakaway pa nga. Ngunit maya-maya ay biglang nawala ang mga ulo ng mga tao sa video. Hanggang sa matapos ang buong footage, lahat ng mga taong naroon ay walang ulo. Ano to? Bakit nagkaganyan? Baka inedit mo lang yan. Hindi ko yan ginalaw, swear. Straight yan galing sa video cam. Wala akong inedit yan. Baka naman may problema lang yung video ka mo kaya nagkaganyan. Walang problema itong video cam ko. Sinubukan ko na kanina eh. Malinaw naman lahat ng kuha ko. Pero, ewan, parang dito lang sa mga taga-baryo nagkakaganito eh. Parang ayaw makita ang mga mukha nila sa video. Muli kong pinindot ang play button. Habang umaandar ang video, may ilang frame na normal pero biglang bumabalik ang mga taong walang ulo. Huwag ka muna magpanik, John. Siguradong may paliwanag dyan. Huminahon ka muna. Guys, chill lang kayo, okay? Glitch lang yan. Nangyayari talaga yan minsan sa mga video files. Paano mo naman nasabi na glitch lang ang nangyari? Ganito kasi yan. Kapag nagre-record ka tapos biglang bumagal yung writing speed ng memory card, minsan hindi nakukuha ng buo yung frame. Ang resulta, parang nawawala o napuputol yung imahe. Kaya yan, nagmumukhang walang ulo kasi hindi na-capture ng buo yung parting yun ng frame. Pero Fred, bakit puro ulo ang nawawala? Bakit hindi nawawala ang ibang bahagi ng katawan? Nagkataon lang ba na mga ulo lang ang nakakaproblema? Well, baka coincidence lang. O baka may interference sa ilaw. Minsan kapag sobrang maliwanag o may reflection, nagkakaroon ng distortion sa camera sensor. Hindi pa rin ako kumbinsido, Miss Ligaya. Hindi ganun karaming frame ang mawawala kung simpleng glitch lang. Maya-maya, biglang may kumatok sa pinto.
Anak, mga iyo at iha, lumabas na kayo riyan sa kwarto at maghahaponan na tayo. Sige po, Nay! Susunod na po kami! Tara na! Baka magtaka pa si Inay kung bakit ang tagal natin dito. Naghanda na naman siya ng masarap na hapunan para sa atin. Lalo na't bukas na ng gabi ang bisperas ng fiesta. Joanne, isave mo lang muna yung video. Saka na lang natin problemahin yan. Pabuti pa nga. Hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako sa nakita ko eh. Nakakatakot. Wala yan. Pagdating natin sa Maynila, ipapa-repair natin yung video cam mo. Baka corrupted lang yung mga files. Tumango ako ngunit hindi na nagsalita. Sabay-sabay kaming lumabas ng kwarto at nagsalo ng hapunan. Pagkatapos kumain, maaga kaming nagpahinga dahil kailangan naming gumising ng mas maaga kinabukasan dahil bukas na ang besperas ng fiesta. Ngunit nasa kalagitnaan na ako ng pagtulog nang bigla akong magising matapos marinig ang malalakas na yabag at kaluskos sa bubong. Nagising din si Ate Divine. Ha? Naririnig mo ba yun, Ate Divine? Oo. Parang may kung anong naglalakad sa bubong. Ano kaya yun? Imposible naman pusa yun. Kasi ang bigat ng mga hakbang at yung kaluskos, parang hindi gawa ng hayop. Parang tao. Parang may tao sa bubong. Maya-maya, lalo pang lumakas ang mga yabag at kaluskos sa bubong, kaya't kinabahan na kami. Sinabihan ko si Ate Divine na gisingin namin sina Fred at Sammy sa kabilang kwarto. Tumango siya at sabay kaming tumakbo papunta doon. Malakas akong kumatok sa pinto. Fred? Sammy? Gising! Gumising kayo! Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Bumungad sa amin si Fred, naghihikab pa. Habang si Sammy naman ay pupungas-pungas. Oh. Bakit na naman ba? Anong problema? Inaantok pa ako eh. Ano bang nangyari sa inyo? At kung bakit kayo sumisigaw? May naririnig kami sa bubong. Parang may naglalakad eh. Baka magnanakaw. Nakarinig din kami ng ganyan noong isang gabi. Mga pusang naglalampungan lang yun. Huwag ninyong intindihin yun. Hindi yun hayop eh. Parang mga yabag ng tao. Mabibigat yung mga hakbang. Ano kaya kung sabihin natin kinamang Macario? Sige, pupunta kami sa kwarto nyo. Halika na pare, pakinggan natin. Pumasok silang dalawa sa kwarto namin, ngunit wala na ang ingay. Wala nang kumakaluskos sa bubong. Oh, nasan yung kumakaluskos? Wala naman ah. Kanina, dinig na dinig namin ni Ate Divine yung malalakas at kaluskos sa bubong. Sigurado ba kayo na kaluskos yung narinig nyo? Hindi kami nagkakamali. Alam namin ang narinig namin at sigurado kami. Kaluskos yun na parang may naglalakad. May tao sa bubong. Pinakinggan namin ulit, pero wala na talaga. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kelly. Nagising din siya dahil sa ingay namin. Oh, ano nangyayari? Narinig ko parang nagkakagulo kayo rito. May narinig kasi kami sa bubong eh. May kumakaluskos na parang naglalakad. Baka ako may magnanakaw. Baka mga pusa lang yung narinig nyo. Maraming gumagalang pusa rito tuwing gabi, lalo na kapag bilog ang buwan. Sabi ko na nga ba, pusa lang yun eh. Ito namang mga to, masyadong matatakutin. Pusa! Nakasing laki ng tao ang mga yabag. Sigurado akong hindi hayop yung narinig namin. Tao yun, Kelly. Alam kong tunog ng hayop. At hindi ganun ang tunog nun. Tao yun! O sige, ganito. Para sa ikapapanatag din ng loob nyo. Fred, Sammy, samahan nyo ako sa labas. Sisilipin natin ang bubong ng bahay kung may taong nga ron. O sige, payag ako. Tingnan natin sa labas. Lumabas nga sina Kelly, Fred at Sammy upang tignan ang bubong, ngunit pagbalik nila. Ano nangyari? May nakita ba kayo? Wala naman kaming nakita sa bubong. Ginamit pa namin yung malaking flashlight na dala natin nang silipin namin yung bubong eh. Pero wala talagang tao ron.
At saka, nawala na rin yung mga kaluskos. Wala naman kung anong sa bubong. Kaya pwede na kayong matulog na mahimbing. Tinatakot nyo ng mga sarili nyo. Siyempre wala na yon. Umalis na kasi. Kaya huminto ng mga ingay sa bubong. Kaya wala na kayong nakita. Oh, dahil wala namang kung ano sa bubong, bumalik na kayo sa kwarto nyo at matulog. Maaga pa tayo bukas. Tutulong pa tayo sa paghahanda para sa bisperas ng fiesta. Kelly, dito ka na lang matulog sa kwarto namin, pwede ba? Hindi ako mapakali. Baka bumalik yung gumagawa ng kaluskos sa bubong. Oh, sige na nga. Para mawala na yung kaba at takot mo. Dito na ako matutulog. Sasamahan ko kayo ni Ate Divine. Magpapaalam lang ako kay Inay. Kung ganon, kami na rin ni Fred dito na rin matutulog sa kwarto nyo. Hoy! Sino nagsabing pwede kayong pumasok rito? For girls only to, no? Doon kayo sa kwarto nyo. Tara na, Sammy. Balik na tayo sa kabilang kwarto. Huwag mo na silang guluhin dyan. Sige ka. Kapag nagalit ang mga yan, isang tawag lang kay Gwen. Naku, alam na. Sige na, sige na. Eto na, papasok na ako. Napakamot na lang ng ulo si Sammy at lumabas na sila Fred. Nagtawanan na lang kami ni Kelly at Ate Divine. Pagkatapos nun, wala na kaming narinig kaya nakatulog na ulit kami. Kinaumagahan, nang magising ako, laking pagtataka ko nang makita kong wala si Ate Divine sa higaan. Kelly, gising na. Nasaan kaya si Ate Divine? Himala, mas nauna pa siyang nagising kaysa sa akin. Mula nang dumating kami rito, palagi na lang siyang huli kong magising eh. Baka maaga siyang nagising. Huwag kang mag-alala. Nandyan lang yung CTL sa labas. Bumangon kami ni Kelly sa higaan at lumabas ng kwarto. Nakita namin nagising na rin sina Aling Esang, Mang Macario at Lolo Simeon. Magandang umaga, Nay. Tay. Lolo. Magandang umaga po. Nakita niyo po ba si Ate Divine? Magandang umaga rin sa inyo. Si Divine? Hindi ko pa siya nakikita, Iha. Di ba kayo magkasama sa kwarto? Baka naman siya lang sa labas ang kasama ninyo. Naglalakad-lakad lang siguro yon. Magandang maglakad-lakad ngayon sa labas. Hindi pa mainit ang sikat ng araw. Good morning, guys! Good morning po, Aling Esang, Mang Macario, Lolo Simeon. Oh, si Ate Divine. Tulog pa ba? Pagising namin ni Kelly, wala na sa kwarto si Ate Divine. Hindi rin to siya nakita ni Aling Esang eh. Saan kaya siya nagpunta? Hindi naman basta lumalabas sa TL kapag wala siya makakasama. Ewan ko ba pero bigla akong kinabahan eh. Huwag niyong sabihin nawawala si TL. Sige, hanapin natin si Ate Divine. Kung nasa labas siya, hindi naman siya makakalayo. Inay, Itay, lalabas lang po kami. Hahanapin lang namin si Ate Divine. Sige anak, habang naghahanap kayo, magluluto muna ako ng almusal natin. Bumalik kayo agad kapag nahanap nyo na ang kasama nyo ha. Sabay-sabay kaming naghanap kay Ate Divine. Bawat taong makakasalubong namin ay tinatanong namin kung nakita ba nila siya. Ngunit kahit isa ay walang nakakita kay Ate Divine. Kanina pa tayo naghahanap. Parang lahat yata ng taga rito sa baryo ay napagtanungan na natin. Pero walang nakakita kay Ate Divine. Baka naman nakabalik na si Ate Divine sa bahay. Oo nga, baka nandun na si TL sa bahay. Tara, bumalik na tayo. Habang naglalakad kami pabalik, napansin ko ang isang bagay sa lupa. Teka, pamilyar itong pulseras na to ah. Tama, kay Ate Divine to ah. Ito yung palagi niya sinusuot dahil regalo ito sa kanya ng namatay niyang nanay. Pero, bakit nandito to? Sigurado ka, Joan? Baka pareho lang ng design. Hindi. Sigurado ako na sa kanyang pulseras na to.
Hindi ako maaaring magkamali. Sa kanya to. Kung sa kanya yan, bakit nandyan yan? Hindi kaya nahulog lang sa kamay niya yung pulseras nang hindi niya namamalayan? Tama si Fred. Baka nga nalaglag lang. Bumalik na tayo sa bahay at sabihin natin kay Lolo Simeon para matulungan niya tayo sa paghahanap. Pagbalik namin sa bahay ni na Kelly, nadatna namin si Lolo Simeon na nakaupo sa labas. Tila inaabangan kami. Lolo, baka matulungan niyo po kami sa paghahanap kay Ate Divine. Hindi po namin siya makita at wala rin po nakakita sa kanya ng mga kapitbahay natin. Kailan nyo nga siya ulit huling nakita? Kasama pa po namin siya ni Kelly sa kwarto kagabi, Lolo. Pero pagising po namin, hindi na po namin siya nakita. Wala na siya sa higaan. Lo, tulungan niyo po kami. Nag-aalala na po kami. Baka po kung ano nang nangyari sa kanya. O sige, ako nang bahala. Hihingi ako ng tulong sa mga kakilala ko. Sa tingin ko naman, hindi pa nakakalayo rito ang kasama nyo. Salamat po, Lolo. Malaking tulong po yan sa amin. Saan nga ba nagpunta si TL? Hindi ba niya alam na nag-aalala tayo sa kanya? Hindi pa naman siya sanay sa lugar na ito. Baka nga naligaw ang kasama ninyo. Kawawa naman siya. Joanne, saan nga natin ulit nakuha ang pulseras? Sadali. Ang natatandaan ko, malapit yun sa isang patay na puno. Tama, sa tapat ng malaking patay na puno. Doon ko nakita itong pulseras ni Ate Divine. Sa kanya to eh. Siguro nagpunta siya sa lugar na malapit doon. Sa may patay na puno? Papunta yun sa lumang kapilya. Baka doon nagpunta si Ate Divine. May daan kasi ron papunta sa ilog. Pero medyo masukal ang daan na yun. Kaya nga hindi ko kayo maaya magpunta ron dahil maraming ahas. Maraming ahas? Diyos ko, baka natuklang na ng ahas si Ate Divine. Anong gagawin natin? Uminaw ka, Joanne. Hindi pa naman tayo sigurado kung doon nga siya nagpunta, di ba? Doon tayo maghanap kung may posibilidad na doon nga talaga siya pumunta. Ang mabuti pa, dito na muna kayo. Kami na lang ni Tay maghahanap sa kasama ninyo. Delikado ang parting yun ng baryo. Maraming mababangis na hayop doon, pati mga ahas. Masanay kami ni Tay dito, kaya mabuti pang kami na ang lalakad. Kelly, maiwan muna kayo rito ng inay mo ha. Kayo na muna ang bahala sa mga katrabaho mo. Sige po, Tay. Ilang oras ang lumipas ngunit hindi pa rin bumabalik si Mang Macario at Lolo Simeon Miss Ligaya. Napansin din namin ni na Fred at Sammy na bigla na ring nawala sa loob ng bahay sina Kelly at Aling Esang. Fred, nakita mo ba sina Kelly at Aling Esang? Parang bigla na lang silang nawala. Hindi. Kanina ko pa nga sila hinahanap. Baka tumulong na rin sila sa paghahanap kay Ate Divine. Pero kung ganun, bakit hindi man lang sila nagpaalam sa atin? Tingnan mo nga naman. Lahat sila naghahanap. Tapos tayo nandito lang sa bahay. Kaibigan natin si Ate Divine. Kasamahan pa sa trabaho tapos nandito lang tayo. Walang ginagawa. Pare, sinabi ni Mang Macario na sila na ang bahala sa paghahanap kay TL. Dito na muna tayo. Baka kasi makagulo lang tayo kung sumama pa tayo sa kanila. Fred, kung kaya mong umupo rito at maghintay lang, ako hindi na. Habang tumatagal na hindi ko nakikita si TL, lalo akong kinakabahan. Mas lumalakas ang kutob ko na may nangyari sa kanya. Hindi ko kayang wala akong ginagawa. Sammy, sandali lang! Pero hindi na siya nakinig. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng bahay. Hayaan mo siya, Joanne. Sinabi nila na dito lang tayo. Kaya dito tayo maghihintay. Tama si Sammy. Kailangan din nating tumulong sa paghahanap kay Ate Divine. May pananagutan tayo. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Kapag may nangyari sa kanya at wala tayong ginawa, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Alam ko ang nararamdaman nyo. Worried din ako kay TL. Pero kailangan nating manatiling kalmado. Kung basta lang tayo susugod na walang plano, baka tayo pang mapahamak. Mas makakatulong tayo kung mananatili tayong ligtas habang hinihintay sila. Napagtanto ko na may punto si Fred.
Kaya kahit hindi na ako mapakali sa sobrang kaba, mas pinili kong manatili sa loob ng bahay. Samantala, si Sammy, Ate Divine, TL, nasan ka na ba? Magpakita ka sa amin! habang naglalakad siya, bigla siyang napatigil nang may makitang pamilyar na mukha. Kelly, anong ginagawa mo rito? Akala ko kasama mo naghahanap si Aling Esang. Sinundan niya si Kelly. Napansin niyang hindi ito lumilingon at dire-diretso lang sa paglalakad hanggang sa huminto ito sa harap ng isang lumang kapilya. Pumasok doon si Kelly at nang mapansin ni Sammy na naiwan itong nakabukas, nag-atubili siyang pumasok din sa loob nun. Pagpasok niya, nanlaki ang mga mata niya nang makita sa loob sina Kelly, Aling Esang, Mang Macario at Lolo Simeon na may seryosong pinag-uusapan. Palihim na nagtago si Sammy sa likod ng pader at pinapakinggan ang pinag-uusapan ng mga to. Tapos na tayo sa isa. May 3 pang natitira. Madali nang ilispas sa yung 2 lalaki. Pero yung isa, yung babae na mas bata, siya ang kailangan natin mamaya sa dispiras ng piyesta. Siya ang iaalay natin. Wala silang kamalay-malay na hindi na babalik yung isa nilang kasama. Dahil pinatay na natin kagabi at kinain. Kaya nga, kahit may edad na yung babae, malinamnam pa rin ang kanyang karne at ang mga lamang loob. Napasinghap si Sammy. Halos hindi makahinga sa narinig niya. Diyos ko, pinatay nila si TL. Kaya pala bigla na lang siyang nawala dahil pinatay nila at kinain. Mga mamamatay tao sila. Ano ba sila? Mga kanibal? At kasabwat nila si Kelly. Hindi namin siya dapat pagkatiwalaan. Handa na po ba ang dugo ng mga hayop para sa gagawing pag-aari mamaya? Oo. Handa na anak. Inihanda na ito ng mga kababaryo natin. Nag-imbak na sila ng dugo ng mga hayop na ihahalo sa dugo ng babaeng iaalay. Sisimulan na natin yan, babaya. Siguradong madaragdagan na naman ang ating kapangyarihan at magiging masagana ang ating baryo sa gagawin nating pag-aalay ngayong taon. Mga demonyo ang tao rito. Hindi na dapat kami pumunta dito. Kailangan itong malaman ni na Fred at Joan. Nagmamadali siyang lumabas ng lumang kapilya at tumakbo pabalik sa amin ni Fred. Ngunit maya-maya, may narinig siyang mga kaluskos sa paligid. Kaya napatigil siya sa pagtakbo. Kinabahan siya. May kumakaluskos sa paligid. Di kaya nasundan nila ako. Sino yan? Sino yan? Ngunit walang sumasagot. Lalong lumakas ang mga kaluskos. Maya-maya, parang may kung anong dumaan sa likod niya. Tiningnan niya ang paligid, pero wala siyang nakita. Huwag ka matakot, Sammy. Kailangan mo makalis dito. Kailangan mo silang balaan. Tumakbo siya ng mabilis. Sa gilid ng mata niya, parang may aninong gumalaw. Nang biglang may kamay na humawak sa balikat niya. Kinilabutan siya. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Napaatras siya hanggang sa naramdaman niyang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Tapos, isang anino ang lumitaw sa gilid ng paningin niya. Kelly? Ikaw ba yan? Bigla na lang, may malakas na bagay na humampas sa likod niya. Bumagsak siya sa lupa. Nanghina ang kanyang katawan at unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Joan, Fred, tumakas na kayo. Di nagtagal ay nawala na siya ng malay. Samantala, sa bahay, dahil hindi pa rin bumabalik sina Kelly, nakaramdam na ako ng pagkainip at gusto ko na ring lumabas upang hanapin ang nawawalang si Ate Divine.
Fred, hindi ako mapakali. Ang tagal nila Kelly at ng pamilya niya. Wala pa rin balita kay Ate Divine. Pasensya na pero hahanapin ko na sila. Joanne, huwag ka na munang lumabas. Sinabi na nila na sila nang bahala. Hindi natin kilala ang lugar na to. Baka maligaw pa tayo. Pero hindi ko na kaya, Fred. Gusto ko na silang hanapin. Si Ate Divine at si Sammy. Baka pati siya'y maligaw din. Hindi mo na ako mapipigilan. Lalabas ako at hahanapin ko sila. Joanne, huwag namang matigas ang ulo mo. Tumayo ako at nagmamadaling lumakad papunta sa pinto. Hindi ko sa pinakinggan. Binuksan ko ang pinto at laking gulat ko nang bumungad sa akin si Kelly. Saan ka pupunta, Joanne? Kelly, hahanapin ko rin sana si Ate Divine. Kasi naiinip na ako eh. Hanggang ngayon wala pa ring balita. Anong nangyari sa paghahanap? Si Sammy nga lumabas na rin para maghanap. Hindi na kailangan, Joanne. Ginagawa ng pamilya ko ang lahat. Pati ang mga taga-baryo ay tumutulong na rin sa paghahanap. Huwag ka munang lalabas. Baka pati ikaw ay mawala rin. Pero Kelly, iba na talagang kutob ko eh. Sobra na ako nag-aalala kay TL. Joanne, pakinggan mo ako. Mas mabuti kung dito muna kayo ni Fred sa bahay. Hayaan na muna natin sina Itay maghanap. Babalitaan naman nila tayo eh. Sa ngayon, kumalma ka muna, okay? Tama si Kelly. Hintayin na lang natin na makabalik si Namang Macario. Kapag wala pa rin nangyari sa paghahanap nila, sasamahan na kita sa paghahanap. Pero, Hinawakan ni Kelly ang kamay ko. Marahan pero mahigpit. Halika na, Joanne. Pumasok na muna tayo sa loob. Maghahanda ako ng mainit na tsaa para makapagpahinga at makarelax kayo. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang nawalan ako ng lakas para tumanggi. Tumango na lang ako at pumasok muli sa loob kasama nila. Ilang sandali pa, inalok niya kami ng tsaa na siya mismo ang gumawa. Inilapag niya ang mga tasa sa mesa. Sobrang bango ng tsaa. Matapang ang amoy, parang may halong halamang hindi ko mawari kung ano. Humigop muna kayo ng mainit na tsaa. Pampakalma yan. Alam kong nag-aalala kayo kay Ate Divine, pero pasasaan ba at mahahanap din natin siya? salamat Kelly. Walang anuman. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pero ayokong isipin yung may masamang nangyari. Minsan, nawawala lang ang tao at bumabalik din. Sana ganun lang yun, Kelly. Sa unang lagok, mainit at mapait ang tsaa. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaiba sa tsaang ito. Kelly, anong klaseng tsaa to? Ang tapang ng amoy. Pampakalma ang tsaa na yan. Makakatulong yan para kumalma ka. Pati na rin ikaw, Fred. Uminom ka rin yan. Parang nakaka-relax nga to ah. Humahagod sa lalamunan. Habang umiinom kami, napansin kong matagal nang nakatitig sa amin si Kelly. Tahimik lang siya, nakaupo sa harap namin. Ngunit hindi man lang humihigop ng tsaa. Maya-maya, unti-unti kong naramdaman ang kakaiba. Parang biglang umikot ang paligid at bumigat ang aking ulo. Fred, parang nahihilo ako. Ako rin eh. Biglang bumigat ang mga mata ko. Napahawak ako sa noo. Unti-unting lumabo ang paligid at parang biglang umikot ang mundo, Miss Ligaya. Kelly, may nilagay ka ba sa tsaa? Ano ba nangyayari? Nahihilo ako. Huwag kayong mag-alala. Magpapahinga lang kayo sandali. Kapag nagising kayo, maayos na ang lahat. Sinubukan kong magsalita pero parang tinakpan ng mabigat na bagay ang bibig ko. Hindi rin ako makakilos. Kelly, bakit?
Lumapit siya sa akin. Marahan. Hinawakan niya ang balikat ko at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Kailangan to, Joanne. Para sa kabutihan ng lahat, matulog muna kayo ni Fred. Mamaya, malalaman mo rin. Unti-unti kong naramdaman ang pagkawala ng lakas sa katawan ko. Si Fred ay nakayuko na sa mesa. Tuluyang nawala ng malay. Sinubukan kong tumayo pero hindi ko na kaya. Ang paligid ay parang umuusog, lumalabo, umiikot. Huling nakita ko si Kelly, nakangiti. Pero malamig ang tingin. Dahan-dahan kong naramdaman ang pagbigat ng aking mga talukap. Lalong lumabo ang lahat. Hanggang sa tuluyan na akong nawala ng malay. Pagmulat ko, nagulat ako. Nakagapos na ako sa isang malaking poste sa gitna ng plaza ng baryo. Madilim na ang paligid at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga itim na kandilang nakatulos sa paligid. Anong nangyayari? Bakit ako nakagapos? Pilit kong iginalaw ang aking mga kamay. Ngunit halos mawala na ang sirkulasyon ng dugo sa higpit ng pagkakagapos ng lubid. Nasa gitna ako ng plaza, suot ang isang puting bestida. Laking gulat ko nang makita sa harap ko ang mga taga-baryo. Nakaluhod sila. Sabay-sabay na bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pwede ba? Sagutin niyo ako. Bakit ako nakagapos dito? Nasaan ang mga kasama ko? Walang kahit isa sa kanila ang sumagot, Miss Ligaya. Tanging mga bulong ng dasal na hindi ko maintindihan ang umuukit sa katahimikan. Fred! Nasaan ka? Ate Divine! Sammy! Kelly, anong ibig sabihin nito? Pakawalan mo ako rito! Ngunit wala pa ring sumagot. Wala rin doon na mga kasama ko at si Kelly. Natatandaan ko na pinainom kami ni Kelly ng tsaa. Tapos ay bigla na lang kaming nahilo ni Fred. Maya-maya, lumitaw si Kelly kasama si Aling Esang, Mang Macario at Lolo Simeon. Nakangiti sila sa akin, ngunit ang mga ngiti nilang yon ay malamig at nakakapanindig balahibo. Kelly, bakit ako nakagapos? Nasaan ang mga kasama natin? Pasensya ka na, Joanne. Pero sige, ipapaliwanag namin sa iyo ang lahat. Ang totoo, hindi ko naman kayo inimbitahan dito para maging bisita sa fiesta. Anong ibig mong sabihin? Dinala ko kayo rito para maging handa sa aming fiesta at para maging alay. Ano? Anong handa? Anong alay? Kelly, ano bang sinasabi mo? Hindi pa ba halata? Mga aswang kami, Joanne. Lahat ng taga rito sa baryo ay mga aswang. At ngayong bisperas ng fiesta, ikaw ang magiging alay. Para madagdagan ang aming kapangyarihan at matiyak ang masaganang pamumuhay. Napakislot ako sa gulat. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapaniwala sa aking mga naririnig. Mga aswang? Hindi. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Kelly, magkaibigan tayo, di ba? Sabihin mo nagbibiro lang kayo. Na gino-joke niyo lang ako. Nasaan sina Fred? Nagtatago lang sila, di ba? Ano, para sa flag din ba to, Kelly? Sige na, sabihin mo na. Kaibigan? Kahit kailan hindi ko kayo tinuring na kaibigan. Kaya lang naman ako nag-apply sa call center na yon upang makakuha ng mga taong dadalhin ko rito sa amin para gawing handa at alay sa aming fiesta. At kayong tatlo yon. Itong nangyayari ngayon, hindi ito joke. Totoong totoo ito, Joanne. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Hindi nga nagbibiro si Kelly. Hindi ito parte ng content. Totoong nakagapos ako at nakahanda ng ialay sa fiesta.
Huwag ka nang mag-alala. Magiging espesyal ka naman ngayong bisperas ng fiesta eh. Ikaw ang magiging alay sa aming Panginoon. Hindi! Hindi mangyayari gusto nyo. Nasaan si Fred? Si Sammy? Si Ate Divine? Sumagot ka! Huwag mo na silang hanapin, Iha. Wala na sila. Pinatay na namin. Si Divine ang nauna. Dapat kasama siya sa mga ihahanda para sa fiesta. Pero hindi na kami nakapaghintay. Kaya kinain na namin siya. Si Sammy, yung osisero mong kasama na nakaalam ng sekreto namin, ayun, pinatahimik na rin namin. At si Fred, ayun, patay na rin. Silang dalawa ang ihahanda namin ngayong gabi. Hindi ka namin binibiro, Iha. Sila ang gagawin naming handa ngayong bisperas. At ikaw ang iaalay namin sa aming Panginoon. Hindi ako papayag! Mga demonyo kayo! Lahat pala ng ipinakita ninyo sa amin puro kasinungalingan lang. Akala namin mababait kayo. Lalo ka na, Kelly. Pinagkatiwalaan ka namin. Pero ito lang pala igaganti mo sa amin. Ibig sabihin, mga aswang pala yung mga kumakaluskos sa bubong at yung nasa video. Kaya pala walang ulo yung mga tao rito dahil hindi kayo tao. Mga halimaw kayo. Pero hindi ako papayag sa gusto nyo. Hindi ako magiging alis sa pista ninyo. Wala ka na magagawa, Iha. Ang nakatakda ay nakatakda. Nakatakda kang mamatay ngayong gabi. Kinuha ni Mang Macario ang isang malaking lalagyan na kahawig ng drum. Pamilyar sa akin ang lagayan na yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Doon iniipon ng mga taga-baryo ang dugo ng mga hayop na kinatay nila. Inilagay niya yon sa harap ko. Puno ng dugo ng mga hayop. Anong gagawin nyo? Oh, kalma ka lang, Joanne. Wala pa kaming ginagawa sa'yo. Hindi matutuloy ang masama ninyong balak. Hindi ako papayag. Hindi! Pakawalan niyo ako, mga demonyo kayo! Sa ayaw sa gusto mo, mamamatay ka ngayong disperas! Ang dugo mo ay ihahalo namin sa dugo ng mga hayop na naroon sa loob ng lalagyan. Ano? Hindi, ayoko! Hindi niyo yan magagawa sa akin. Makakalis ako rito. Hindi ako papayag na mamatay rito. Hindi ka na makakaalis dito, Iha. Hindi ka na makababalik ng Maynila. Diyos ko, tulungan niyo ako. Iligtas niyo po ako sa mga halimaw na to. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ko nang lumapit sa akin si Mang Macario. May hawak na itak. Anong gagawin niyo? Wag! Kelly, tulungan mo ko. Huwag mo hayaang gawin nila to sa akin, please. Maawa ka sa akin. Pasensya na, Joanne. Pero kailangan namin gawin to. Patawarin mo ako. Wag! Huwag niyong gawin sa akin to! Nakikiusap ako! Akala ko na mga oras na yon ay katapusan ko na. Dahil ilang hakbang na lang, ay itatarak na ni Mang Macario sa leeg ko ang hawak niyang itak. Ngunit laking gulat ko nang may marinig kaming malakas na pagsabog. Nagkagulo at nataranta ang mga aswang sa baryo dahil sa nangyaring pagsabog. Pati na rin si Kelly at ang kanyang pamilya. Ano yun? Sino ang may gawa nun? Sinong pangahasang may gawa nito? Hanapin ninyo kung sino ang may gawa nito. Magbabae sa atin ang may kagagawan ng kalapas ng anang ito. Habang nagkakagulo silang lahat, naramdaman kong may humihipo sa lubid sa likod ko. Parang may nagtatanggal ng lubid. Napalingon ako at muntik na akong mapasigaw nang makita ko kung sino yon. Fred, ikaw ba yan? Diyos ko, Fred, buhay ka! Huwag ka maingay. Baka marinig nila tayo.
Nang tuluyang makalas ang lubid, agad kong niyakap si Fred. Hindi ko mapigilang mapaiyak. Akala ko patay ka na. Sabi nila pinatay ka raw nila. Sinasami at Ate Divine, pinatay din nila. Mga aswang daw sila, Fred. Ako naman, gusto nila ako ialay sa fiesta. Oo, mga aswang sila. Lahat sila rito ay aswang. Pinatay na nila si Sammy at si TL Divine. Maswerte lang ako dahil nakatakas ako sa mga aswang na inutusan ni Kelly. Napatayin ako. Sinong may gawa ng pagsabog? Ako ang may kagagawa ng pagsabog. Ano, di ba? Nagulat at nataranta silang lahat. Ikaw? Pero paano mo nagawa yun? Wala nang oras para magpaliwanag pa, Joanne. Kailangan na natin makatakas dito. Kapag nakalayo na tayo, saka ako sasabihin sa iyong lahat. Tara na, bilisan mo na. Sige. Inay! Itay! Lolo! Nakawala ang alay! Ayun siya! Tumatakas! Buhay pa yung isang lalaki! Paano nangyari yun? Akala ko mapinatay niyo na siya! Kasama na mga kasama natin! Hapulin ninyo sila. Huwag ninyong hayaang makatakas ang dalawa. Lalo na ang alay! Hinila ako ni Fred sa braso. Tumakbo kami ng tuloy-tuloy, walang hinto at hindi lumilingon. Bilisan mo, Joanne. Baka maabutan nila tayo. Eto na nga, binibilisan ko na. Diyos ko, ano ba itong napasukan natin? Hindi nyo kami matatakasan! Narinig ko ang boses ni Kelly, kaya hindi ko napigilang mapalingon sa likod. Halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Kelly, nagbago ng anyo. Ang kanyang balat ay naging kulay abo at ang mga mata niya ay naging kulay pula. Nanlilisik at puno ng galit. Mula sa kanyang mga kamay at paa ay lumabas ang mahahabang kuko. Tinubuan din siya ng malalaking pakpak at matutulis na pangil. Ganon din ang nangyari kina Aling Esang, Mang Macario at Lolo Simeon. Sila ay nag-anyong mga mababangis at nakakatakot na halimaw. Fred, ano nangyari sa kanila? Bakit sila nagkaganyan? Yan ang tunay nilang anyo, Johan. Mga aswang. Hindi kayo makakatakas sa amin! Tumakbo kami ni Fred papasok sa kakahuyan. Maya-maya, nakita namin ang lumang kapilyang tinutukoy ni Kelly. Naaalala namin ang sinabi niyang may daan doon patungo sa ilog. Tara, hanapin na natin yung ilog, Johan. Totoo naman kaya na may ilog dito? Baka mamaya, isa lang yan sa mga kasinungalingan nila. Wala namang mawawala kung hahanapin natin. Malay mo, totoo na may ilog doon. Tatawiran natin yon at pupunta tayo sa kabilang pampang. Di ba marunong ka naman lumangoy? Oo, pero sigurado pa tayo. Wala na tayong panahon. Kailangan na natin gawin ang lahat ng paraan para makaalis dito. Nasa ganoon kaming tagpo nang marinig namin ang pagaspas ng mga pakpak sa ere. Pagtingala namin, nakita namin sina Kelly, Aling Esang, Mang Macario at Lolo Simeon. Lumilipad at hinahanap kami. Fred, ayun sila lumilipad. Anong gagawin natin? Baka makita nila tayo. Takbo, Johan! Takbo! Muli kaming tumakbo sa masukal na daan na napapaligiran ng matataas na puno at makakapal na halaman. Kahit madilim at walang katiyakan kung saan kami pupunta, tinahak pa rin namin ang daang yun, makalayo lang sa mga halimaw. Hanggang sa may matanaw kaming ilog. May ilog nga sa dulo ng kakahuyan. Fred, may ilog! May ilog nga rito! Sabi sa'yo may ilog na. Bilisan mo, Johan. Lumusong na tayo. Baka malalim yan, Fred. Wala na tayong oras. Lusong na. Naririnig ko na sila. Malapit na sila. Bilisan mo. Lumangoy kami ng mabilis. Halos maubos na ang aking lakas. Malamig ang tubig sa ilog ngunit wala kaming ibang pagpipilian kundi lumusong doon.
Mabuti na lang at medyo mababaw ang ilog. Kaya mabilis naming narating ang kabilang pampang. Pag-ahon namin sa tubig, pareho kaming napahandusay sa lupa. Hingal na hingal. Wala na akong naririnig na lumilipad, Fred. Wala na mga aswang. Oo nga, mukhang hindi na nila tayo nasundan. Sa tingin mo, ligtas na tayo. Hindi pa. Kailangan muna nating makalayo rito. Hanapin natin ang daan papunta sa bayan para makahingi tayo ng tulong. Pakiramdam ko, malayo pa yun mula rito. Tumayo kami at nagsimulang maglakad. Marami pa ring matataas na puno at damo sa paligid. Nahihirapan kaming hanapin ang daan patungo sa bayan. Fred, parang pare-pareho lang yung dinadaanan natin. Kanina pa tayo naglalakad, pero hindi pa rin tayo makaalis rito. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sigurado akong may labasan dito. Baka nasa kabilang bahagi lang nitong kakahuyan. Pero paano kung wala talaga? Paano kung naliligaw tayo ng mga aswang? Hindi nga nila tayo nasundan dito eh. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan. Ang isipin mo, makakalabas tayo sa lugar na to. Tumango ako kahit nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad sa dilim ng gabi. Ilang sandali pa, bigla kaming nakarinig ng kakaibang tunog. Mahinang pag-angil. Kasunod ang mahihinang paggaspas ng mga pakpak. Narinig mo yun? Nalinti ka na. Mukhang nasundan tayo. Ano? Diyos ko, anong gagawin natin? Humigpit ang kapit ko sa braso ni Fred. Lumingon kami sa likuran kung saan namin naririnig ang mga pag-angil at paggaspas ng pakpak. At doon namin nakita sa pagitan ng mga puno, may mga nilalang na gumagalaw. Mga aswang yan, Fred. Nakikita ko yung mga pakpak nila. Nasundan nga nila tayo. Delikado to. Tara na, umalis na tayo rito. Budyoan, bilisan natin. Kailangan na nating matakasan sila. Muli kaming tumakbo. Ramdam ko ang paghampas ng mga sanga at dahon ng mga halaman na tumatama sa aking katawan. Sa likuran namin, dinig na dinig ko ang malakas na pag-aspas ng mga pakpak at ang pag-angil ng mga aswang na humahabol sa amin. Fred, napapagod na ako. Kanina pa tayo takbo ng takbo. Nangihina na ako. Hindi tayo pwedeng tumigil, Joanne. Maabutan nila tayo kapag tumigil tayo. Maya-maya, laking gulat namin ang harangan ng 3 aswang ang daraanan namin, Miss Ligaya. Nanlilisik ang kanilang mga mata at tumutulo mula sa kanilang mga bibig ang malapot na laway. Tanda ng labis na pagnanais nilang lapain kami. Nakaharap mga aswang sa daraanan natin, Fred! May kinuha si Fred mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang maliit na bote na may lamang kung anong likido. Ano yan, Fred? Palagi akong may dalang ganito kapag nagpupunta ako sa malalayong lugar. Holy water to. Bigay ng lola ko. Sabi niya, pangontara raw to sa mga masasamang nilalang, lalo na sa mga aswang. Holy water? Ginamit ko to kanina nung sinubukan nila akong patayin bago pa ako makabalik sa'yo. Nakatakas ako dahil dito, pero konti na lang laman. Hindi ko alam kung sapat pa to. Fred, baka makatulong pa rin. Subukan natin. Sana nga. Wala na tayong ibang pagpipilian. Hinawakan niya ng mahigpit ang botelya habang dahan-dahang lumalapit sa amin ang mga aswang. Sabik na sabik nang lapain kami. Fred, natatakot ako. Huwag kang bibitaw sa akin. Hanggat may natitira pang holy water sa botelyang to, may pag-asa pa tayo. Hinawakan ko ng mahigpit ang braso ni Fred. Huminto ang 3 aswang sa harap namin. Nginisian nila kami at saka umangil ng nakakakilabot. Samantala, itinaas ni Fred ang botelya. Nakahanda na siyang buksan ito. Fred, Handa ka na? handa na. Habang papalapit ang mga aswang, lalo akong kumapit kay Fred. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang botelya. Sa di kalayuan, lalong lumalapit ang 3 aswang.
Mabilis na isinaboy ni Fred ang laman ng botelya sa mga aswang, dahilan upang mapahiyaw sila sa sakit. Namilipit sila sa sakit at isa-isang bumagsak sa lupa, Miss Ligaya. Mahigpit pa rin ang pagkakakapit ko sa braso ni Fred. Patay na ba sila? Hindi ko alam. Hindi tayo pwede magtagal dito. Baka bumangon pa ang mga yan. Kaya halika na. Ipagpatuloy natin ang paghahanap ng daan papuntang bayan. Sige, Fred. Ngunit bago pa kami makaalis, muli kaming nakarinig ng malalakas na pagaspas ng mga pakpak mula sa ere. Kasabay nito, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa paligid. Pagtingin namin sa itaas, nakita namin sina Kelly, Aling Esang, Mang Macario at Lolo Simeon na lumilipad. Para silang mga taong paniki. Fred, nasundan tayo ni na Kelly. Akala nyo ba makakatakas kayo ng ganong kadali? Nagkakamali kayo! Kahit saan kayo magpunta, susundan namin kayo! Hindi nyo kami matatakasan! Kung hindi nagtagumpay ang mga inutusan namin, kami na mismo ang tatapos sa inyong dalawa! Napaatras kaming dalawa. Parang sasabog sa kaba at takot ang dibdib ko sa mga sandaling yun. Ubus na ang laman ng botelya, Fred. Paano na to? Kailangan ulit nating tumakbo, Johan. Bilis! Takbo! Sige! Tumakbo lang kayo kung gusto nyo! Kapag nahuli namin kayo, pahihirapan namin kayo bago namin kayo patayin! Dahil sa ginawa nyo, maraming namatay sa baryo namin! Hindi namin kayo mapapatawad! Tumakbo ka lang, Johan. Huwag kang titigil. Mukhang nakikita ko ng daan papunta sa kalsada. Siguro yun na yung daan papunta sa bayan. Diyos ko, pagod na ako, Fred. Nangihina na mga binti ko. Konting tiis na lang, Johan. Konting tiis na lang. Maya-maya, natanaw na namin ang kalsadang papunta sa bayan. Sa kabutihang palad, may dumating na tricycle, kaya agad namin itong pinara. Fred, may tricycle. Dali! Para! Mama, para! Kuya! Kuya, para! Pakiusap! Itigil mo ang tricycle, kuya! Huminto ang tricycle. Nakahinga ako ng maluwag. Manong, ihatid mo kami sa bayan. Bilisan mo, may umahabol sa amin! Kuya, bilisan mo! Hinahabol kami ng mga aswang! Agad kaming pinasakay ng driver at mabilis na humarurot ang tricycle. Habang kami nakasakay, sumilip ako sa likod at nakita ko sina Kelly, titig na titig sa amin at bakas ang matinding galit sa kanilang mga mukha. Ngunit hindi na nila kami sinundan. Wala na sila. Hindi na sila sumunod sa atin. Salamat at dumating ka, Manong. Kung hindi, baka inatake na nga kami ng mga aswang na yun. Kaya nga, Manong, utang namin sa iyong buhay namin. Ngunit laking gulat namin nang biglang sabihin ng tricycle driver na wala naman daw siyang nakitang mga aswang na lumilipad, Miss Ligaya. Ang nakita lamang niya ay kaming dalawa ni Fred na humahangos at tumatakbo. Pinasakay na lang daw niya kami dahil inakala niyang hinahabol kami ng mga masasamang loob. Ano? Wala ka nakitang aswang, Manong? Imposible. Muntik na nga nila kami maabutan bago pa kami nakasakay sa tricycle mo. Paano namang hindi mo sila makita, Manong? Humahalakak pa nga sila habang lumilipad. Kaya ba, nang makita mo kaming takot na tumatakbo, napakamot ka na lang sa ulo mo, Manong? Dahil wala ka naman talagang nakitang humahabol sa amin? Tumango ang tricycle driver at laking pagtataka namin nang malaman na wala raw siyang nakitang mga aswang. Ano yun? Kami lang ang nakakita sa kanila? O baka naman natatakot lang ang driver na magsalita kaya sinabi na lang niya yon. Hindi namin alam kung ano ang totoo. Basta pagdating namin sa bayan, nagpahatid kami sa kanya sa pulisya upang humingi ng tulong tungkol sa nangyari sa amin at sa aming mga kasama.
Pagdating namin doon, agad naming ikinwento sa mga pulis ang mga nangyari. Habang nagsasalita kami, tahimik lang silang nakikinig at tinititigan kami. Ilang sandali pa, tumango ang isa sa kanila at nagtanong kung saang lugar yon upang mapuntahan daw nila. Sinabi naman ng isa sa mga pulis na matagal na nilang naririnig ang mga kwentong tungkol sa mga turistang nawawala sa isang liblib na baryo. Dahil dito, pumayag silang samahan kami pabalik doon upang magsagawa ng imbestigasyon. Nagantay muna kami hanggang sa sumapit ang umaga bago kami nagtungo pabalik sa baryo ng mga aswang. Kinaumagahan, tinuro namin sa mga pulis ang direksyon at mga daang dinaanan namin papunta sa baryo dahil natatandaan pa rin namin ang mga daan na dinaanan namin. Sumakay kami sa mobile patrol at bumiyahe pabalik sa baryo. Kinakabahan ako, Fred. Paano kung muli tayong atakihin ng mga aswang? Huwag kang matakot. Kasama natin ang mga pulis. At isa pa, maraming namatay sa kanila sa pagsabog na nangyari kaya konti na lang sila. Sandali. Paano mo nga pala nagawa yun? Paano mo pinasabog ang mga bahay sa baryo ng mga aswang? Huwag kang maingay, Johan. Sekreto lang natin to ha. Huwag mong sasabihin sa iba, lalo na sa mga pulis. Pinasabog ko ang baryo nila dahil may dala akong mga granada nung nagpunta tayo rito. Ano? Nung makatakas ako sa mga aswang na gustong pumatay sa akin, palihim akong pumasok sa bahay ni na Kelly upang kunin yung mga tinago kong pampasabog para sa plano kong pagtakas natin. Mabuti na lang at lahat sila ay nasa labas at pinagmamasdang ka habang nakagapos. Kung hindi ko sana nagawa na makapasok sa loob. Diyos ko, may dala kang ganun. Bakit ka nagdadala ng granada? Fred, delikado yun. Mabuti na lang at hindi sumabog habang nasa bahay tayo ni na Kelly. Pasaway ka talaga. Mabuti na lang at hindi natin sinabi sa mga pulis na nagkaroon ng pagsabog. Dahil siguradong tatanungin nila tayo kung bakit nangyari yon. At posibleng managot ka sa ginawa mo. Alam kong bawal at delikado. Pero maingat naman ako. Tinuruan ako ng tatay ko na gumamit nito at kung paano ingatan. Ipinadala niya ito sa akin para sa dagdag na proteksyon. Sabi niya, dahil liblib na lugar daw ang pupunta natin, baka mayroon tayong makaengkwentro na masasamang tao o kaya mga rebelde. Tinanong ko siya, bakit granada? Bakit hindi baril ang pinadala niya sa akin? Ang sagot niya, mas mabilis ko raw na mapoprotekta ng sarili ko at ang iba sa hindi inaasang panganib kapag ito ang ginamit ko. Minsan, kailangan din ng ibang paraan para hindi agad mapahamak. At tingnan mo, hindi ba malaking tulong to sa atin? Kaya pasalamatan natin ang granada at ang holy water. Kung hindi, patay na rin tayo sana ngayon. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo pero mapanganib pa rin yan, Fred. Paano kung biglang sumabog? Di nadamay tayo. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Pero salamat talaga, Fred, sa pagliligtas mo sa akin. Ikaw pa ba? Magkaibigan tayo, di ba? Kaya walang iwanan. Sabay tayong babalik sa Manila. Nakakalungkot lang dahil hindi na tayo makakabalik ng kumpleto. Natahimik kami at saglit na ipinagdasal ang mga kasama naming hindi nakaligtas sa mga aswang. Maya-maya ay huminto na ang sasakyan at bumaba kami kasama ang mga pulis. Lahat kami naglakad papasok sa kakahuyan. Sumalubong pa rin sa amin ang mga malalaking puno at matataas na halaman at damo sa paligid hanggang sa matunto namin ang baryo. Naaalala pa namin ang lumang kapilya na malapit doon kaya alam namin na sa lugar na yon ang baryo ng mga aswang. Ngunit laking pagtataka namin nang wala na ang mga bahay na dati naroroon. Kahit ang mga palatandaan na may naganap na pagsabog doon ay nawala na rin. Nawalang parang bula. Nasaan na yung mga bahay dito, Fred? Dito mismo yung lugar, di ba? Oo, dito mismo yun. Dito pa nga sa pwesto na ito na nakatayo yung bahay ni na Kelly. Hindi ako pwedeng magkamali. Yan yung puno ng balete na malapit sa bahay nila, di ba? Pero bakit nawala ang mga bahay dito? Mga sir, hindi po kami pwede magkamali. Dito po talaga yung baryo na yon. Tandang-tanda pa po namin ang mga detalye. Dito po talaga yon.
Kaya nga po mga sir, hindi po namin maintindihan kung bakit bigla na lang nawala ang baryo na yon. Imposible na bigla na lang silang umalis. Ano yun? Nakapagakot sila sa loob lang ng magdamag? Nakakapagtaka talaga. Narinig ko ang isa sa mga pulis na nagsabing marami na silang naririnig tungkol sa baryo ng mga aswang. May mga kwento raw na may mga turistang pumapasok sa lugar pero hindi na nakakalabas. Ngunit tuwing may mga nakakaligtas at humihingi ng tulong sa kanila para puntahan ang baryo, wala silang makitang kahit na anong bakas dito. Tila ba hindi talaga nag-e-exist ang baryo na yon. Ang mga pulis ay patuloy na nag-iinspeksyon at naglilibot-libot sa paligid. Ngunit sa huli ay bumalik rin kami sa sasakyan. Sinabi nila na wala silang magagawa kung wala naman doon ang hinahanap namin. Tutulungan na lang daw nila kaming makabalik sa Maynila. Bigla ko lang naalala, Joanne. Yung litrato na nakita namin ni Sammy sa kwarto ni na Kelly. Yung may nakasulat na piyesta ng dugo. Naalala mo rin ba yung sinabi niya na urban legend daw? Yung tungkol sa pag-aalay ng dugo ng mga hayop tuwing piyesta? Lahat yun. Totoo pala. Anong ibig mong sabihin, Fred? Hindi lang basta urban legend yun. Dahil talagang ginagawa nila yung Joanne. Una, nag-iipon sila ng dugo ng mga hayop. Tapos gagamitin nila yun sa bisperas ng piyesta. Pero bukod sa dugo ng mga hayop, kailangan din nila ng dugo ng isang taong iaalay. Para raw sa mas lalo silang lumakas at magkaroon ng masaganang pamumuhay. Ang ginagawa nila, hinahalo nilang dugo ng tao sa naipon nilang dugo ng mga hayop. At yun mismong iniaalay nila sa tinatawag nilang Panginoon. Bale, ritual yun ng mga aswang tuwing bisperas ng kanilang piyesta. Kaya tinawag nila itong piyesta ng dugo. Diyos ko, ganun pala yun. Muntik na nila akong mabiktima. Pero, paano mo nalaman ang lahat ng yun? Nung nagising ako, matapos tayong painumin ni Kelly ng tsaa na may pampatulog, narinig ko ang mga aswang na pinag-uusapan ng tungkol sa pag-aalay para sa piyesta. Doon ko nalaman ang lahat. At isa pa, nalaman ko rin na pinatay nila si Ate Divine. At si Sammy. Si Sammy ang unang nakaalam ng sekreto nila. Kaya agad siyang pinatahimik. Narinig daw ni Sammy ang balak ni na Kelly. Babalik sana siya sa bahay para balaan tayo pero hindi na siya nakabalik pa. Dahil pinatay na siya ng mga halimaw na yun. Kawawa naman si Sammy at Ate Divine. Pinagsisisihan ko nagtiwala tayo at sumama kay Kelly. Kung alam ko lang, hindi sana nangyaring lahat ng to. Wala na tayong magagawa. Nangyari nang nangyari. At hindi na natin yun maibabalik pa. Ang mahalaga, natuto tayo sa pagkakamali natin. Maayos kaming nakabalik sa Maynila, Miss Ligaya. Ilang araw akong hindi makatulog dahil paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang bangungot na naranasan namin sa baryong yun. Fred, naisip mo ba yung pamilya ni Sammy at Ate Divine? Kailangan nating sabihin sa kanilang totoong nangyari sa kanila. Oo, Joanne. Hindi natin pwedeng itago sa kanila yon. Pero, sigurado ka bang dapat nating sabihin lahat sa kanila? Oo naman. Karapatan nilang malaman kung anong nangyari kina Sammy at Ate Divine. Sige. Pero kailangan din nating ipaliwanag sa kanila na hindi na nila dapat ikwento sa ibang nangyari. Alam ko, dahil wala rin namang maniniwala. Pinuntahan namin ang bahay ni Sammy at Ate Divine upang kausapin ang kanilang mga pamilya. Sa una, hindi namin alam kung paanong sisimulan ang pag-uusap. Ngunit nang makapagsalita na kami, parang kusa na lang na lumalabas sa bibig namin ang lahat ng gusto naming sabihin. Ikinwento namin lahat ng nangyari at halos gumuho ang mundo nila nang marinig ang balitang wala na ang mga mahal nila sa buhay. Gayunpaman, hindi nila kami sinisi dahil alam nilang biktima din kami ni Fred ng trahedyang yun. Bagamat sinabi namin sa pamilya ni Sammy at Ate Divine ang lahat ng nangyari, hindi na namin ikinwento sa aming mga katrabaho ang naging karanasan namin sa baryong yun.
Sigurado kaming wala rin namang maniniwala sa amin. Nang magtanong sila kung bakit hindi na bumalik sa trabaho sina Sammy at Ate Divine, sinabi na lang namin na wala kaming alam. Sigurado ka ba na hindi ka na magbablog, Joanne? Sayang, ang dami mong followers, oh. Hindi na, Fred. Kahit kailan, hindi na ako babalik sa pagbablog. Tuwing susubukan ko, naaalala ko lang ang lahat ng nangyari sa atin. Lahat ng nakasave sa video cam ko, dinilit ko na. Mag-focus na lang ako sa trabaho natin. Ako nga rin eh. Sinusubsob ko na lang sarili ko sa trabaho para makalimutan ang lahat ng masasamang nangyari sa atin. Okay yan. Yan talagang pinakamabuting gawin natin ngayon. Lumipas ang mga linggo, buwan at taon. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin kayang burahin sa isip ko ang mga nangyari. May mga gabi na pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin mula sa labas ng bintana. Ngunit kapag sumisilip ako, wala naman akong nakikita. Pero kahit ganon, pilit kong sinasabi sa sarili ko na tapos na ang lahat. Tapos na ang bangungot. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Miss Ligaya. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin ni Fred kung nasaan na ang baryo ng mga aswang at kung bakit ito bigla na lamang naglaho. Sa inyo mga tagapakinig, sa tingin nyo, bakit kaya biglang nawala ang baryong yun? At nasaan na kaya ngayon si Kelly at ang kanyang pamilyang aswang? Mag-iwan lamang kayo ng komento dito sa comment section at babasahin ko ang inyong mga sagot kapag napili ang aking kwento. Muli, ako si Joanne at maraming salamat sa inyong pagkikinig. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Joanne, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Grabe, habang pinapakinggan ko ang lahat ng pinagdaanan niyo ni Fred, ramdam ko talaga ang takot, lungkot at bigat ng karanasan niyo sa lugar na yon. Hindi biro ang makaharap ng ganong klase na kababalaghan at higit sa lahat, ang mawalan ng mga kaibigan sa isang trahedyang hindi maipaliwanag. Alam kong mahirap kalimutan ang mga karanasan niyo, lalo na't kung bawat gabi ay bumabalik sa isip niyo ang bangungot ng nakaraan. Pero gusto kong sabihin sa iyo, Joanne, na napakalakas mo. Sa kabila ng lahat, pinili mong bumangon, ipagpatuloy ang buhay at manatiling matatag. Kayong dalawa ni Fred. Ang trauma ay hindi agad mawawala pero dahan-dahan sa paglipas ng panahon, matututunan mong tanggapin at bitawan ang sakit. Kung hindi mo pa kayang mag-vlog, ayos lang yan. Ang mahalaga ay nakapagpahinga yung isip mo. Huwag mong madaliin ang sarili mo. Ang paglimot ay isang proseso. At tungkol sa baryo ng mga aswang, baka sadyang hindi para sa atin ang kasagutan. May mga lugar talaga sa mundo na puno ng misteryo. May mga lugar na lumilitaw kapag gusto nilang magpakita. At naglalaho kapag sinusubukang hanapin. Marahil ganon ang baryong yun. Isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, ng katwiran o ng mga tao. Sa ating mga listeners, anong masasabi nyo? Bakit kaya biglang nawala ang baryo ng mga aswang? May sumpa kaya ito? O baka naman protektado ng mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata? I-share nyo ang inyong mga opinion sa comment section. Maraming salamat, Joanne, sa tapang at sa tiwala. Hangad ko na tuluyan ka nang makamove on sa mga masasamang nangyari sa inyo ni Fred at sana balang araw makabalik ka ulit sa pagbablog. Bago ako magpaalam, isang paalala po muna sa lahat ng mga listeners. Kung makakita po kayo ng ibang channels na nagre-re-upload at gumagamit ng aming mga content ng walang pahintulot, huwag po natin itong suportahan. Sa halip, paka-report po ninyo upang maprotektahan ang aming mga orihinal na kwento. Narito po ang opisyal na listahan ng aming mga legit channels. Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at ang pinakabago nating channel, Aswang Radio. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Muli, ako si Miss Ligaya. Hanggang sa susunod na kwentong aswang. Maraming salamat.